Ito no, warning lang do sa mga mag-i-install ng dual contact na ilaw. Yan. So, sa tito ko to, nagpakabit ng dual contact na ilaw. Minsan, umiilaw, minsan hindi. Yan. So, ang problema dito, no, gumamit nung ganitong wire connector. Yan. Pagka bumili kasi kayo ng dual contact na ilaw, laging may kasamang ganito. Ang problema lang, no, hindi kasi alam nung iba na yung ganitong klase ng wire connector, may mga sukat ng wire to. Yan. So pagka ito kinabit nyo to doon sa wire na hindi niya kasukat, kagaya nito tingin ko ito gauge 18 ito eh. Pero ito tingin ko hindi ito pang gauge 18. Ang nangyayari na damage lang na damage yung wire. Yan no. Tapos isa pa sa issue nung ganitong klase ng wire connector, yan, T-tap hata yung tawag nila dito. Nakita nyo kung gaano ka-damage yung nangyari dun sa strand. Ayun no, puro gas-gas. Yan, tapos naputol na yung ibang strand. Yan. Kung gagamit kayo ng ganito, no, parang ang mangyayari kasi ito, magi-splice din kayo or magtatap din kayo dito sa wire. Putulin nyo na yung ganito. Yan, putulin nyo na. Irekta nyo na yung wire nyo dito. Yan, mas stable pa yung connection. Ito kasi naglulus contact to. Kasi nga, meron pa ring ano yo, meron pa ring insulator. So minsan kumakapit yung conductor, minsan hindi. Yan. Itong conductor na to, minsan kumakapit dun sa conductor dito sa wire, minsan hindi. Kaya minsan naglulus contact. Kaya kung mag-install kayo ng dual contact na signal light, itap nyo na diretso kasi parehas din naman pala. I-splice nyo rin naman gamit to. Ito na, erekta nyo na. Nangyayari lang, naglulus contact pa kayo. Tapos dinadamage nyo pa ng malala yung pinaka wire. Di ko alam kung sa motor shop pinagawa to. Yan, nagsabi lang yung tito ko na yung pinaka signal light niya minsan meron, minsan wala. Yan. Yung pinaka park light, ayun yung nawawala. Tapos di ko alam, parang naapektuhan na rin yung signal light. Pero dapat basically hindi maapektuhan yun eh. Tingin ko hindi lang maganda yung pagkakakabit ng signal light. Pero yung park light talaga nagloloko. Minsan meron, minsan wala. So parang bulag yung ilaw niya. Meron, wala, meron, wala. Pero hindi to stable. Kasi nga ganito yung ginamit. Huwag kayong gagamit ng ganito. Kasi pagka ganito, basically nag-i-splice na rin naman kayo dito sa wire. Irekta nyo na, splice nyo na ng diretso para mas matibay. So, kakabit ko na to, no? Tapos tignan natin kung pupugak-pugak pa yung ilaw o hindi na. Bale, ito na, no? Yan. Tinap ko na lang. Hindi ko na pinakailaman yung ibang wiring ng motor shop. Ito lang. Ito lang naman kasi yung merong issue. Yan. So, ngayon, i-on ko yung motor. Yan. Hindi na nagbiblink ko. Maganda na siya. Sabi kasi nung tito ko, pagka nalulubak sila, biglang nawawala. Minsan nagkakaroon, minsan nawawala. Eh kasi, hindi nga stable yung connection nito. Kaya ang gagamit ng ganito. Lalo na kung di nyo alam kung anong gauge ng wire yung pagtatapan nyo. Ito pang maninipis na wire to eh. Oh. Yan. So pagka ito, tinap nyo to dito, eh makapal yung wire nito. Putol-putol talaga yung strand. Yan oh. So, ito hindi ko alam kung pang anong wire ito, no? Hindi ko alam kung gauge 20. So, hindi ko talaga alam. Pero, ang alam ko lang, etong T-tap na to, hindi nag-match dito sa wire dito. Yan. Kaya naglolo ko. Hazard naman natin. Okay na yung hazard. Signal. Left. Stable yung nandito. Nagbi-blink. Lipat natin sa kabila. So okay na siya, no? Ito lang yung hazard switch niya. Medyo maganit na pindutin. Baka ito nabasa eh. Kailangan itong linisin ng contact cleaner. Pero okay naman siya. Yan, so warning lang sa paggamit nito, huwag kayong gagamit nito.
Hindi maganda gamitin to. Kasi una, madadamage yung wire nyo. Tapos, mag-i-splice din naman pala kayo. Ganito na, para stable. Yan, sige. Tapusin na natin tong video na to, no? Ingat kayong lahat. God bless.